you get sleepy watching my video, it's because I have the voice of an angel. So what's up guys, Alden here. Pag-uusapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So meron na namang pumakalat na trade rumors sa social media na magte-trade daw ang Converge Fiber Xers at TNT Katropa. So iti-trade daw ng Converge Fiber Xers Justin Aranya for BGR Brandon Ganuelas Roser sa TNT. So sinasabi ko na ngayon na siguradong fake news to. Sigurado 0% chance na mangyari tong trade na to. So sa lahat na magta-type yan, sabihin mo, nagkakalata naman si Aljo ng fake news. Sinasabi ko na dito sa video na to, sinasabi ko na ngayon na hindi mangyayari to. Sa malabo ang punta si Justin Aranya sa Token Text, iti-trade pa lalo kay BGR. Nakakakuha lang nila galing sa Blackwater bossing, di ba? Tingin ko naman hindi ganun katanga si Chot Reyes para gawin to eh. Alam ko hindi gagawin ni Mr. Learning Experience Chot Reyes tong trade na to kasi kakakuha lang niya kay BGR to trade agad. Oo, magaling si Justin Aranya pero grabe, for isang season lang, dalawang season pa lang, 'di ba? All Filipino ngayon tapos yung may import nakasama si BGR. Imposible. Feeling ko hindi talaga mangyayari tong trade na to, guys. Okay guys, kayo, tingin niyo mangyayari to? Alam niyo naman, welcome naman kayo mag-comment guys kung tingin niyo mangyayari tong trade na to or hindi. Comment down below, pag-usapan natin to. So palapit na guys ang PBA playoffs. Excited na ba kayo guys? Feeling ko hindi. Kasi nga lahat ng teams ng MVP at SMC ay pasok na naman. So dinodominate na naman nila ngayon ng playoffs guys. So talagang 90% chance na maglaban talaga ngayon sa playoffs ay SMC at MVP group na naman guys. Ito ang problema ngayon sa PBA kasi alam naman natin na SMC at MVP ang maghahari dito. So syempre maglalaban muna sa quarterfinals. Ang number 1 ay San Miguel, pero yung 8th spot ay pinaglalabanan pa rin ng Terra Firma Jeep at Northport Batang Pier. So alam nyo na guys, Terra Firma, Northport, kahit manalo isa sa inyo, ay may hirapan talaga kay Junmar Pajardo at San Miguel Birmen, matik na yan. Lalo na San Miguel, twice to beat pa, di ba? Either Northport o Terra Firma, hindi kaya. Hindi talaga nila kaya San Miguel, sorry. Hindi ko yung manamaliit pero sobrang lakas talaga na San Miguel Birmen. 4 and 5, TNT, Rain or Shine. Ito magandang laban to guys. Halos magkapantay lang talaga yung lakas ng dalawang team na to. Pero kung nasa TNT pa ngayon si Mikey Williams, matik sasabihin ko TNT Tropang Giga ang mananalo. Pero hindi pero medyo magkapantay lang talaga yung roster ngayon ng TNT at Rain or Shine. So prediction ko dito sa TNT versus Rain or Shine, feeling ko Rain or Shine mananalo dito. So ang number 3 ay Meralco. Kalaban nila ang number 6 na kakapanalo lang ngayon sa Ginebra na NLEX Road Warriors. So guys, sister team versus sister team. Feeling ko ang mananalo dito, Meralco Bolts. For chemistry wise lang. Mas may chemistry itong Meralco Bolts kaysa sa NLEX Road Warriors. So ang number 2 ngayon ay Barangay Ginebra. So may twice to beat advantage sila. Ang makakalaban nila ay Magnolia Templados Hotshot. Grabe no, quarterfinals pa lang. Manila Clasico na, so magiging solid tong laban na to guys. Sister team versus sister team ulit. Alam naman natin walang bigayan dito sa Ginebra at Magnolia. Alam naman natin na magkaribal talaga tong dalawang team na to.
Pero dahil twice to beat ang Hinebra, feeling ko Hinebra mananalo talaga dito guys. Feeling ko yung Hinebra Magnolia, feeling ko mananalo muna yung Magnolia. Tapos mananalo na yung Hinebra. Feeling ko mananalo ang Hinebra sa game 2. So kayo guys, tingnan nyo sino papasok sa semifinals. Comment down below, pag-usapan natin to. So thank you guys for watching. Like, comment, share, subscribe. See you on the next video. So my TikTok notifications are currently blowing up about this man, Franklin Miano, who's apparently using my pictures to market his scam clothing brand. I just want to clarify that I didn't know who this man was until today. I obviously never modeled for him, never allowed him to use my picture, and I'm not associated with him whatsoever. The funny thing is that the pictures that he's using are pictures that I shot for different brands years ago. He's been using my pictures since 2021. I had no idea, so I want to thank Nico David for making the video and exposing him and making me aware of this situation. My management is informed, we're working on it, and again, my TikTok notifications are blowing up. So I thought it was only right to do this video and clarify everything. I want to thank everybody who's been tagging me. I hope everybody has a blessed day and don't scam people.